Magandang araw mga lods. Ayan, nandito na naman tayo. Ngayon ang tatopic natin, ayan, sa mga nagtatanong, tsaka mga naiinit mga idol. Ayan, tatopic natin yan ngayon. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, ngayon dito na naman tayo sa ating ibunan. Ngayon ang itatopic natin ngayon mga lods, yung paano ba maging successful sa pagbibreed ng alagang parakeets mga lods. Ayan. Kasi laging may nagme-message sa akin mga lods na bakit daw ang tagal-tagal na ng ibon niya hindi pa rin nangingitlog. Yan, isang problema yan. Meron naman, sabi niya, very matured na yung niya. Bakit hindi pa nagme-mate? No? Sabihin, hindi pa nag-aanuhan. Yan yung mga sasagutin natin at iba pang mga katanungan na patungkol sa pagbibreed mga lods. Yan. Umpisahan natin sa ganitong tanong. Diba, paano ba maging successful sa pagbibreed? Yan. So, ganito yan mga lods. Ito for lang naman, for UV. Kasi pang UV lang naman yung natin, ang channel natin. Para kahit konti, makatulong tayo sa ating mga kasamang mag-iibon na bago pa lang, At saka yung gustong pumasok sa pag-iibon. Ito lang ako, magkukwento lang akong maikli para sa akin mga lods. Ganito yon. Ako dati, bago ako bumili ng ibon, nag-research muna ako mga lods. Pinag-aralan ko muna yung kahit pa paano ni-research ko siya, inalam ko paano ba alagaan to, ano ba ang kinakain nito. Hindi ako basta bumili, totally sinasabi na nga ni Commander yun, hindi pa rin ako bumibili, papabili na siya. Kasi importante yun mga lods, bago ka bumili ng ibon. Ito, maliban na lang sa hindi nakasali siguro yung gagawin lang pet. Kasi maraming bumibili sa akin, pinangre-regalo, ginagawang pet. Yung sabihin, nakasabit lang sa terrace o sa garahe, yun, parang pan-display, kumbaga. Pang-stress relief lang niya, pag darating yan, titignan lang yung ibon niya, pero wala siyang balak magparami. Hindi nakakasali mga lods. Ang itatopic natin, patungkol sa mga gustong dumami yung ibon niya. Ayan, ito yung unang step mga lods para maging successful ang pagbibreed mo. Una-una, siyempre, yun nga, bago ka mag-alaga ng ibon, alamin mo muna kung ano man yung ibon niya. Particular tayo sa alaga natin parakeets mga lods. Alamin mo ano ba ang behavior ng parakeets, ano ba ang dapat na sukat ng kulungan nito, di ba, mga ganon. Ilan ba dapat ang bibilin, yan, ilang pares ba, kasi baka mamaya isang pares lang, namatay yung kapares, todas ka na, wala ka ng pamalit, di ba, so ganito yan mga lods. Una-una siyempre pag handa mo yung kung saan siyang area na magandang pwesto na hindi siya naabala. Yan, natapik na natin yan. Tapos, kung bibili ka lods, ito pa yung mga kalods ng huwag isang pares. Pag isang pares kasi, at madali yung isa, frustrate ka kagad doon. Kaya pinaka-the best, 3 pares o 2 pares. Yan. 3 o 2 pares, pwede na yun. Kasi hindi natin masabi, lalo na kung bibili ka sa pet market, tapos hindi ka aware sa ibon, baka mamaya mabili mo bugbog na. Sabihin, kasi lalo na pag linalako, di ba, bugbog na, hapo, baka pagdating pa lang ilang araw lang yan, patay na, di ba, So ngayon ang pinaka-the best, 3, tapos punta ka sa mas maganda yung breeder. Kahit nasa pet market, basta yung puntahan mo yung breeder, magtanong-tanong ka ron, ano ba ang ganun ang pinaka-the best. So ngayon, pag nakakuha na informasyon niya, kagaya nito, nagbibigay ako informasyon, So ngayon, ang gawin mo lods, kung ako yung tatanungin, lagi kong sasabihin, kunin nyo yung huwag masyadong matured na. Ba sabihin, ito proven. Yun, wala nang thrill.
Ako nga nagsasabi sa inyo, wala nang trillion ba? Naka-itlog na yan. Sabihin nung pinagbilhan nyo, naka-3 clutch na yan, ganito, 2 clutch. Wala nang trillion kasi baka pagdating mo, itlog na kagad. Walang trillion mga lods. Parang hindi ka masasatisfied ng todo kasi wala ka na, kahit sa trabaho, pag walang trill, nakakaantok yan, nakakawalang gana. Di ba, no? Kasi sa buhay, dapat laging may trill yan. So ngayon, sa pag-ibon, gano'n din. Ang pinaka-the best na edad, kung ako yung bibili ng mga lods, mga 3 buwan, 4, 5, yan. Kasi ako, bihira akong magbigay ng sobrang bata, kabababa pa lang, ipamimigay mo na kagad. Hindi ako nagbibigay ng gano'n. Ngayon, pag talagang pinilit nung kasi merong ganyan bumili, pinilit niya, sinasabi ko, Lods, sabi ko, yan, magta-3 buwan pa lang yan. Sabihin, yun, mga ilang linggo pa lang bumaba yun. Diba, no? Kaya, pinaka-the best, 3 hanggang 4. Ibig sabihin, ma-enjoy mo muna yung ibon, at saka may time ka pang mapag-aralan mo yung ibon mo, kung ano yung behavior niya. At mapaamo mo, yun ang importante doon. Kasi napaka-importante ng ibon na maamo mga lods kesa yung mailap. Kasi pag mailap, mag-breed man yan, ako po, wala. Minsan, kahit fertile, tatapon lang yung itlog. So ngayon, yung 3, 4, o 5 buwan, yan. Pero pinaka-the best na siguro mga 3, 4 para ma-enjoy mo. O di at least, kung susundin nyo yung sukatan ko na 8 buwan, pinakabata, meron kang 4 na buwan para mapag-aralan mo yung ibon mo kung anong klaseng ugali niyan kasi may mga behavior yan so tapos napaamo mo na hindi na takot sa'yo sa loob ng 4 na buwan ewan ko na lang pag hindi mo pa napaamo yung ibon mo lots kasi lalo na kung 3 pares lang yun totally sa isang cage lang muna sila pag samasamahin mo. So, ibig sabihin, habang nagkakaedad dyan, hanggang sa umabot sa takdang panahon nila, may paparisa ng mga yan, Lods. Nagpaparis yan. So, sa madaling salita, ikaw mismo yung nakasaksi na nagparis sila. Di ba? So, siguro naman sa parakits, hindi naman pare-parehas ang kulay niyan. Hindi kagaya ng African, Kasi ang kids mga lods, napaka-imposible na parehong-pareho yan. Hindi, may pagkakaiba yan, malaki. Ngayon, malalaman mo ngayon kung sino yung nagpapares. So, bayaan mo lang kung hanggang sa dumating yung takdang panahon nila na ilalagay mo nila sila sa breeding cage. Pag talagang na banding na yan, talagang pumapares na sila, yun. Mag-another kang kulungan. O kaya hatiin mo kung wala kang kulungan tapos bili kang isa kung 3 yung pares kung dalawang pares lang biyakin mo na lang yon yung magkapares pagsamahin mo na tapos yung isa mapipilitan yon na magpares kung hindi sila nagpares yung isang pares kasi sa pagpapares mga lods may tinatawag na force pairing kumbaga sa pilitan meron din naman na natural na nagpares. Pero pinaka-the best natural. Hindi ka mahirapang mag-breed mga lods. So, yun di okay na. Yung 2 pares lang yan, di bibiyakin mo yun. Yung cage, lagyan mo ng partition. So, tapos, doon ka na ngayon maglagay ng tawag na ito, yung nest box. So, pag nagka-nest box na, tapos, nakikita mo na talagang pares na, tapos kita mo, may mating na yun Huwag mong aabalahin. Huwag kang silip doon sa kanilang pugad o nest box. Kasi minsan may maselan, Lods. Kahit matagal mo lang ibon yan, pag mangingitlog yan, may kasilanan. Pag maselan yan, meron akong gano'n, ayaw niya yung tinitingnan yung ihuhulog niya yung itlog niya. O mangingitlog yan. Kaya, dapat, pairalin mo yung tinatawag na bawal mainit. Diba, Kung nakaraos ka ng 4 na buwan, inantay mo yan. So, mag-aantay ka lang ng mga ilang linggo o araw, iitlog na yan. Mas tiisin mo yon. Ganun yun, mga lods. Kasi pagbago, hindi mapakali yan Kung silipin mo yan, pinaka-the best siguro, sa loob na 1 linggo, halimbawa, napansin mo, pumapasok na siya.
tiisin mo 2 linggo, huwag mo titingnan yun. Ngayon, pag tingin mo uli, halimbawa, di mo na matiis silipin mo, kumatok ka muna, sabihin mo, para kits po, gano'n, tok, may ba, no? O ngayon, pag, lalabas yun. O kaya, pag hindi lumalabas, buksan mo dahan-dahan yung So, pag may nakita ka ng itlog niya, halimbawa, may itlog na, yun. Sa loob ng 1 linggo, 1 beses lang, Lods. Bilangin mo, halimbawa, may nakita ka ng 1 itlog doon. So, ibig sabihin, ipalagay mo na 1 araw lang yon, 1 day. So, mag-calendar ka ngayon, mga Lods. Lagay mo sa calendar na itong itlog na to, o 1 araw, yan. Markahan mo yon. Kasi, minsan, 2 bagay kasi yan, minsan, sumasabay yan sa pag ba, nakalimang itlog na, no? O kung ilan man yung itlogin niya, sumasabay sa paglilim, kaya dun sa 18 days, hindi masyadong malayo. Totally, ang bilang ko dyan minsan, hanggang 24 para sure ball kasi, ito, sasagutin ko yan kasi meron daw 18, pinipilit nila. Sabi ko nga, malunong ka pa sa honor, di ba? Kasi, Lods, pagka-itlog mo, hindi naman kasi hindi naman agad maglilimlim yan, Lods. Iitlog lang ang iitlog yan. Kaya ako, ang ginagawa ko, 24 days. Kasi merong ibon. Sumasabay yung pag-itlog niya, tapos mga ilang araw lang maglilimlim na yon. Sumasabay, kaya minsan hindi magkalayo. Mula nung umitlog, tapos minsan 20 days may mapipisa na. Kaya ako, ginagawa ko 24 days kasi hindi naman agad naglilimlim yan. Ayan, siguro yung nagtanong sa akin yan, okay na yun, but 24 days. Saka yung nagkomento na bakit 24 daw 18 days lang. So yun, yun yung batayan ko kasi may kanya-kanya tayong diskarte, mga Lods. So ibig sabihin, kung gagayahin mo yun mula pag-itlog, bumila ka ng 24 days, minsan sumusobra pa nga yan, Lods. Kasi hindi naman agad, hindi naman agad maglilimlim yan. Lista mo lang. Tapos, siguro, sa loob na 1 linggo, 1 beses mo lang silipin. Para hindi, lalo na pag basal, So, ibig sabihin ng basal, yung first time niya, bagong, yun, tiisin mo. 1 linggo, kung naglimlim ka agad yun, hindi ka mainip kasi pang-4 na silip mo ba? 1 linggo, 2 linggo, 3, pang-4. O pag silip mo, baka may inakay na yun, Lods. So, di ba, Parang lang. Basta dapat mo lang gawin, Lods. Habang kasagsagan nun, kung nasa nasa breeding session na siya, iwasan mo lang na nasa pangingitlog siya. Kasama minsan paglilimlim yan. Suportahan mo lang siya ng gulay. Ayan. Yung mga paboritong pagkain, kumbaga siya naglilihi, Ayan, gulay. Ayan, tapos yung huwag masyadong marami yung kasi baka magkasapola. Yung tama lang. 1 scoop lang o kutsaritang ganon. Tapos sundutin mo na lang yun kung ubos ka agad, sundutin mo ng gulay. Ganon. O lagyan mo ng konti, ganon lang ang Pero ako 1 beses lang magpakain, Lods, para iwas sa pola. Ayun, awa naman ng Diyos ako mula nag-ibon ako. Wala naman ako na-encounter na nagkasapola yung mga alaga ko, mga Lods. So, ganun lang. Antay ka lang. Hanggang sa pakainin mo ng magagandang gulay. So, ngayon, pag namisa na yon, di ba, 4 na beses ka lang tumingin sa loob lang hanggang sa mapisa. Tapos, suporta sa gulay. So, yun, pag natiis mo yun, tapos pagbukas mo ulit, may inakay na. O, yun, umpisa naman ng Integra. Lagyan mo na ng Integra, tapos medyo dagdagan mo na yung kinakain nun. Kasi babawi yan, Lods. Dahil sa paglilimlim yan, di masyadong kumakain. Babawi yan. Kaya kain ng kain yan, tapos subo na subo. Kaya habang may napipisa, padagdag lang ng padagdag. Yung yung pinapakain mo sa alaga mo. So ganun lang ang pag-aalaga, mga Lods. Lang, iwasan mong mainit. Diba, Iwasan mong silip na silip. Iwasan mong mabulabog sa panahon sa pangingitlog. Ganun lang.
Tapos pag may lalapit, kung may kasambay ka, ano mo, pagalitan mo, huwag kayong lalapit dyan kasi ano yan. Baka magalit, sabihin, batuhin kayo ng itlog, di ba? Ganun na yung mga lods. Oh, di ba, no? Ang sikreto lang talaga, sa totoo lang, sa pagbibreed, bawal mainip, yun lang yun. Tapos, suportahan mo lang sa dapat niyang kainin, gulay. Ngayon, ano, pag meron na siyang inakay, no? Integra, o kaya yung check booster. Yun, ganun rin lang. Padagdag lang ng padagdag sa umpisa kasi palagi nagpapasubo yan. Bawa, sa Integra, 1 kutsarita. Sa pagkain naman niya, yung seeds, 2 kutsarita na yan, ano? O, habang dumadami yun, nagiging 3 kutsarita yung seeds, nagiging 4, nagiging 5, hanggang sa lumalaki, padami ng padami, ano? Yung sa tingin mo na sapat sa kanila. Ganon din yung, ano, yung Integra o chick booster. Padagdag ng padagdag yun para ang inakay kasi, habang sinusubuan yan, mas malalaki, mas malalakas. Ayan, tapos sabayan mo ng gulay ngayon. Ngayon, ito yung pinakapayo, lots. Sa panahon na yung inakay, lumalaki. Lumalaki sila, no? Kasi sa loob na 1 buwan, ang bilis niya, laki na kagad niya. Mula nung nagkapisa, ano yun, suportahan mo ng gulay yung, ano, yung breeder. Ngayon, ang pinaka the best, lots, ano, malunggay. Kung merong, ano, kung may malunggay dyan sa, ano nyo. Sa loob na 1 linggo, kahit 3 beses, alternate yung pakonti-konti lang. Tapos, gusto mo, i-alternate mo. Ako, ginagamit ko yun, mga lods. Kaya, hindi inuubo yung mga alaga ko. Joke lang, mga lods, ano. Mamaya, patulan na naman ni Pogi. Joke lang yung mga lods. Ang ginagawa ko, mga lods, alternate na, ano, minsan dahon, minsan damo, minsan, ano, yung madalang na talbos ng kamote ko rito. O kaya, minsan si Commander may dala. Tapos, ang pinaka ano ko, yung oregano, mga lods. Di ba gamot sa ubo yun, ano? Pero joke lang yung ano, ubo sa ibon, mga lods, ano yun, mamaya patulan tayo dun. Ano yun, ina-alternate ko kasi sa totoo lang, sa ginagamit na ano, yung, di ba may mga formulang ginagamit? Kaya ang lalakas ng ano, ng ibon. May kasamang ano yun, oregano, mga lods, saka malunggay. So, sa panahon na lumalaki yung mga inakay mo, yun, sinuportahan mo ng oregano, hindi nawawala sa akin yan, lods. Lalo pag nag-iinakay yan. Ano lang, sa loob na 1 linggo, minsan, pakonti-konti, kahit 3 beses pwede. So, para bata pa yung inakay, nakakatanggap na ng ano, yung parang food supplement niya, di ba, no? Yung natural, kumbaga. Natural na talagang vitamins. Yan, malunggay, talbos ng kamote, oregano, yan. Kaya ako, dami ko ano rito, yung magic plant, eh. Talagang gustong-gusto ng ano yung ganadong magpasubo yung ano, ganadong magsubo yung breeder. So, ganun, sumasaya yung inakay, sumasaya yung breeder mo. So, hanggang lumaki na yan, mga lods. So, ang ibon, nakikita mo, sanay yung inakay na nakakatikim ng gulay hanggang sa bumaba yan, sanay mo sa gulay. O, di, yun lang, rotation na naman. Pag edad nun na hawak-hawakan mo, para sanay sa'yo, pero iwas lang sa naninigarilyo kasi baka, ano, gurgurin yung inakay niya, no? Ayun, ganun lang, lagi mong hawakan para hindi mailap. So, yun, kaya pag, ano mo, pag nag-clutch uli yan, sanay na yung ibon sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Ganun lang kasimple, mga lods. Kumbaga sa ano, sa rotasyon ng buhay ng isang ibon, yun lang ang ginagawa ko. Kaya sabi ng iba, successful daw yung pag-iibon ko o yung sa parakeets. Diba? Ganun lang. Kasi, mga lods, kahit sabihin mong mahira o madali lang alagaan ng parakeets, pag mali ang trato mo, ano yan, medyo magtatagal yung ano mo. Yan, maraming ano sa akin nagchat-chat binigay raw sa kanya yung ano, matanda na, matured na, ba't daw hindi pa na ano, nangingitlog. Ang masaklap doon, baka mamaya binigay sa kanya,
matanda na talaga. Kumbaga, palaos na eh. Mahirap na talaga yun. Minsan, bugnutin na nga yung mga ganyang ibon eh. Kumbaga, kailangan mong iano ng mahabang panahon. Yung lagay sa flying cage para makondisyon uli. Yun mga idol. Kaya, pinaka-the best, kung bibili o yung hihingi ka, hingin mo yung bata o bilhin mo yung bata. 4 months, 5 months, gano'n. 3 months. 3 months mahigit yan. So yun mga idol para maging successful ang pagbe-breed ng alaga nating ibon mga lods. So yun lang siguro mga idol. Sana nakatulong sa inyo to, lalo na yung totally tanong to ginawa ko lang parang topic mga lods para makinabang yung ibang mga breeder na bago So yun, sana mapakinabangan nyo kumbaga ginawa ko siyang kwento o topic para ma-step-step mo yung dapat gawin. Kung tutuusin, kung paiksiin ko to, napaka-iksi lang nito. Kaya lang, siyempre, beginner yung nagtanong, ginawa kong topic para kahit makuha niya. Huwag nating ipare sa iba na kung matalino na sa pag-ibon, kung makabira sa kapwa mag-ibon, ganun-ganun na lang. So, huwag tayong gagaya sa mga ganun mga lods. Kung pwedeng gawin nating ABC to, gagawin natin. That's para lang makatulong tayo sa kapwa natin mag-ipon mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At muli, lagi kong sasabihin, kung may mga konti-konti akong siyempre sa pagsasalita, nagkakamali tayo. Pagpasensya nyo na yun mga lods, siyempre tao tayo Basta importante, yung gusto kong ipunto, nakukuha nyo mga lods. Okay mga lods, at siguro maraming salamat sa panonood. Bye-bye.